Hi! Welcome to my channel, JM Kahal Skill. Ang video tutorial natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng USB bootable device. So ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng USB bootable device. So ang requirements natin dito, kailangan meron tayo 4GB USB flash drive or 8GB. So kung wala tayong available 4GB, okay lang yung 8GB. So yung application gagamitin natin, ang pangalan niya ay Rufus. So nandito ang Rufus. So ang available Rufus natin dito ay 2.10, version 2.10, version 3.4, at saka version 3.9. So pareho lang to siya, version lang ang pinagkaibahan niya, tsaka yung features niya. So gagamitin natin ngayon ay Rufus 3.9. So i-open natin to. Pwede i-double click or right click. Open. Yes. So ang Rufus na ito, kung wala pang available sa laptop ninyo, pwede nyo i-download sa Google. So i-open natin ang Google. Sakto dito Google. Then, i-type natin dito ang Rufus. So dito. So pwede tayo mag-download dito. Pwede rin dito. So, click natin ito. Yan. So, dito, latest na ang Rufus. So, ang available dito ngayon is 3.13. So, click nyo lang itong download, itong Rufus. So, download pag i-click nyo na ito, automatic magda-download na siya. So, hindi ko na kailangan mag-download kasi meron na ako. So, meron na ako. Ito. So, hindi ko na kailangan mag-download. So, continue tayo. So, dito, meron nakalagay, device. So, dito sa device, ang mag-a-appear dito, yung flash drive natin. So, blank pa ito kasi yung flash drive natin, hindi ko pa nasaksak. So, dito naman, sa boot selection, dito mag-a-appear kapag makaselect na tayo ng ISO. So, tulad ng gagawin natin ngayon, ang ilalagay natin ay Windows 7 Windows 7 64-bit.
So kapag naka-insert na dyan yung ISO files, so lalabas din dito yung pangalan niya. So isaksak na natin ang USB flash drive. So ang available USB flash drive dito sa akin ay 8 GB. So meron na nakalagay doon sa taas. Ito. Meron na. So ito yung USB flash drive na sinaksak ko. Ito siya. So 8 GB. So 8 GB yung capacity ng USB sinaksak ko. So yung letter F sa dito sa computer. So letter F. Ito letter F. Next gagawin natin ay mag-insert tayo ng ISO image file. So i-click natin ito. So i-click natin. So nakalagay dito Microsoft Windows 10 Pro. So dito ito Windows 7. So hindi ito. Mali yung nakalagay dito. So kailangan bubuksan natin yung folder na to. So ang folder na ito nakalagay sa desktop. So pindutin natin yung desktop dito sa right side. Ito. So i-click natin to. Click. So hanapin natin yung ito. So nandito siya. Saka so ito siya. Okay. So double click natin ito. Then click isang beses. Then click open. So bale mag-appeal ito doon. Click open. O nandun na siya. Meron na. So Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 ISO. .iso. So ISO file siya. So dito sa partition stream GPT, wag na natin galawin. Image option, wag na natin galawin. Target system, UEFI, wag na natin galawin. So ito volume level, ito yung magiging pangalan ng USB natin. So file system, ito ang files type ng USB flash drive. So click natin yung start button. Okay, click natin ang start. So dito ang pop-up dito, warning, all data on device. Ito ang pangalan ng device natin, yung USB flash drive.
So, ang lahat daw ng data or files diyon sa device na to, sa USB flash drive, ay masisira. Ibig sabihin, ma-delete siya. Pag masira na, di na magamit yung files na yon. So, ma-delete lahat. So, kailangan ang USB na gagamitin mo ay empty or hindi mo na kailangan yung files kung mayroon man files doon sa loob. Okay? So, i-click natin ang OK para makapag-continue tayo. Okay, click OK. And then deleting partition. So, na-delete na yung files. So, na-format na. Nag-create na siya ng file system. Then, ito, nag-copy na siya ng ISO file. So, hintayin na lang natin makaabot ng 100%. So, kapag tapos na siya nag-copy or nag 100% na, mag-activate na itong start. So, ngayon, cancel yung naka-activate. So, pag i-click natin cancel, maka-cancel talaga siya. Okay, so hintayin na lang natin maabot ng 100%. So, kung nagustuhan ninyo ang video natin, at bago pa kayo sa channel na to, huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe button at bell notification button para ma-update kayo sa lahat ng latest videos natin. And wag nyo rin po kalimutan mag-iwan ng comment doon sa comment section.
So, tapos na guys yung paggawa natin ng bootable device. So, tapos na siya. Active na yung restart. So, pag mag-appear na ganito, active na siya. Ibig sabihin tapos na siya. So, i-close na lang natin. Click na lang natin ang close. So, kita-kits na lang tayo sa susunod nating videos. Thanks for watching.